Ma'am, okay lang. Mamalingkit ko sa imo, ma'am. Sorry po. Para dili pangit tanaw. Kaya na niya. Okay. Alright? Naka-plaster lang tanan? Okay, sige po. Okay lang po. Take your time po. Okay. Makitaan daw kanya. Okay na ya. Wait lang ha. Wait lang po. Okay na? Okay. Cellphone, Jamie. Ang mga cellphone para makita ang likod po. Ginatagay lang ta. Salamat. Baba lang tagamay, sir. Fire na ta, sir, ha? Okay na po. Okay, sige. Ma'am, this year has been challenging, ma'am, no, para sa kadaghanang Dabawenyo. Unang-una, ma'am, what is your message sa ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo now that we are celebrating the annual Kadayawan Festival po? Yes, unang-unag yun ang pagpasalamat nato sa Ginoo, no, mo na ang ato ang gibuhat karon, ato ang misa pasasalamat para sa tanan grasya nga nadawat nato sa ato gikan sa ato ang makagagahom sa tanan. O dili nato tan-awon nga nagkalisod-lisod ta kundi tan-aw nato ni nga isa sa kaparte sa ato ang pagbiyahe dinhi sa kalibutan o dapat makakaton ta o mga life lessons sa kalisod nga giagihan nato, no, both personal and as a city and as Dabawenyos. Alright. Ma'am, isip proud Dabawenyo o former local chief executive, kung sa ito na mga activities po ang tanaw nimo that Dabawenyos and even our local tourists should not miss po during Kadayawan, ma'am? Oo. Ang unang-unag yun din is ang ato ang Philippine Eagle. We are home to the Philippine Eagle, no, Davao City. So dapat yun na maila-ila nila ang ato ang mga Philippine Eagles. We have a conservatory na din na sa Malagos and kinahanglan mabisita na nila. And of course, kinahanglan sila mobisita sa ato ang mga prutasan. Sa ato ang mga palengke, daghan kayo og mga prutas sa ato ang durian sa Magsaysay Park, kinahanglan na nila bisitahon. And then sunod is ang ato ang culture, ang ato ang multicultural environment at dinhi sa ato sa syudad sa Davao. Makita nila ang ato ang mga nagkalain-laing mga indigenous peoples, tribes, naa sila showcase dinha sa Magsaysay Park and naa sila nightly cultural show. So kinahanglan pud na bisitahon sa ato ang mga turista ug mga bisita. Thank you. Now we will be accepting questions from the media. Let's start with John Ryan Colonia. John? VP, ano po yung reaction mo sa naging desisyon ng Senate sa pag-archive po ng articles of impeachment? Yes, kinahanglan nato respetuhon, no, ang role sa ato ang Senate of the Philippines dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something na you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint. Isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Before, VP, you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself, sana. Oh yes, oo. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted
all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na pod og impeachment. That will be another opportunity to answer. VP, last na lang on my part. Ngayon magito si Senator Alan Peter Cayetano kung napolitika siya, pildiho na lang unta ka sa 2028 dili na iagi sa mga ingunan impeachment. Kung gusto gid kaniya i-impeach kailangan iagi na lang daw sa pag pildiho na lang daw ka sa 2028 presidential election. Well, yes, ang ato ang mga senators na sila kaugalingon pod nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Thank you. Next, we have Bril. Bril, wala si Bril. Next, si Miss Ruth. Vice, it was reported kahapon na Pwede na to niya siya i-anak, ma'am. pumunta ka daw ng Kuwait ng travel authority. Anong totoo doon, Vice? Sorry, ma'am. Niyato daw ko og Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po? Niyato daw. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung bias na pumunta ka daw ng allegedly pumunta ka ng Kuwait with ang travel authority. Okay, so alleged lang ni siya, ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Lumabas mo na po. Nagikan yun sa iya, ha? And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon, ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Yes, ma'am, Miss Maya. VP, may hapon. VP, I think si Senator Cheese, part sa iyang speech, yung siya na, you either, is it parang ipano lang natin ang Constitution or you just hate the Dutertes? What was your take on that? Well, I am not surprised sa declaration ni Senator Cheese Escudero because daghan kaayo ang ingana ng mga individuals, no? Tungod lang because they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos loyalists, and kalaban nila ang kalaban nila si former President Rodrigo Duterte. By deduction, kalaban nila ako. So, murag gilabel nila ang tanan Duterte as one Duterte, and then we are anti-Duterte all the way. So, I am not surprised nga na ay statements na ingana because makita nato na sa ato ang mga ubang kaigsuunang Pilipino. Last na lang, VP. After the pag-archive sa impeachment, unsa ang next for the
from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Well, padayon lang gyapon mi sa amo ang trabaho, wala man miniundang, no. Sorry, magtagalog na lang ko ha, kay para magamit ninyo siya. Sorry. Sabon nato tanan again. So, patuloy pa rin kami sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. Thank you. Vice, kumusta sa President? Si PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time, katong sa pagbisita nako, he was always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood. And wala na lang po ko nangutana kung ano, na bad mood siya. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. VP, dunay hungihong mangguno ng gawas nga niingon daw si PRD nga buot niya nga pabalik ko na lang po daw sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Is there any truth to that? Wala ko'y personal knowledge sa ingon ana nga istorya ni President Duterte. How about yung pagbabawal kay Miss Hanelet, VP, na maka-visit daw sa ICC? Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na ipinagbabawal, kinancel. Merong order na kinancel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanelet Abanceño. Thank you. Thank you, VP. Salamat Thank po. you. Diyan, kita maputol. Pasensya kayo. Tayo.